na nga inimbitahan, hindi pa nakatanggap ng ayuda mula sa bawat bayan makikinabang program ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na nagkakahalaga ng 200,000 piso. Ito ang ikinasasama ngayon ng loob ng halos 80 barangay captain sa Batangas na hindi naging bahagi ng distribusyon ng Kapitolyo noong April 24. Ayon sa mga ito, hindi raw patas ito. Ngunit ang pamahalang panlalawigan ng probinsya may sagot sa aligasyon na ibinabato sa kanila, lalo na sa gobernador ng Batangas. May report si Vanessa Cleopas. Naglabas na ng opisyal na pahayag ang provincial government ng Batangas City na pinabubulaanan ng alegasyon sa umano'y pamimili nila ng mga barangay na bibigyan lamang ng 200,000 pesos sa ilalim ng Socio-Civic Project Funds o SCPF ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Itinanggi rin ito ang pangingialam daw ni Governor Vilma Santos sa pamimigay ng ayuda na anilay hindi na raw saklaw pa ng opisina ng gobernador. Hindi rin daw dito dumadaan ang pagproseso, evaluation at pag-aproba ng mga dokumento para sa nasabing pamamahagi ng SCPF sa bawat barangay. Ngunit ang naging paliwanag na ito ng provincial government, taliwas sa naging mga pahayag ng 84 na kapitan na hindi naimbitahan at hindi nabigyan ng 200,000 pesos noong April 24. Sa isinagawang press conference ni Batangas City 1st District Representative Leandro Leviste kasama ang nasabing mga opisyal, nagpahayag ang mga ito ng kahandaang humarap sa Kongreso at tumestigo kaugnay sa diskriminasyon na kanilang natanggap. Tila hindi raw ito patas para sa kanilang mga barangay, lalo't ang hindi nila pagkakasama sa bigayan ng ayuda ay dahil lamang umano sa tampo sa kanila ni Governor Vilma Santos. Bukod pa rito, ang hindi raw nila naipasang mga dokumento para sa 200,000 pesos na SCPF na ayon sa kanila ay kumpleto nilang naisumite. Sa kabila rin daw ng makailang beses nilang pakikipag-ugnayan sa ilang malalapit na tauhan ng gobernador at pag-asang makukuha ang tseke para sa nasabing ayuda, hanggang ngayon wala pa rin daw silang natatanggap. Sa padalawang pagtawag sa inyo ni Gobernador na hindi na kayo nakadalaw, ay nagtampuraro ang gobernador sa hindi niyo pagkadalaw. Ibig sabihin po yun lamang ang dahilan. At ang isa pa po, matapos po yung bigayan na hindi mo makasama, lumalabas din po na kami daw po ay hindi nagsumiti ng mga requirement. Sa madalit sabi po ay sa maniwala kay Chente, pag hindi po pang-tatlo, kami po ay pang-apat. Yung issue ng 200K na pangyayari, hindi ako natawagan. April 23 ng hapon, nabasa ko sa GC namin, ng mga EBC ng buong Batangas. Nabasa ko doon yung tungkol sa event sa April 24. Yung pala, magkakaroon na ng pag-release ng 200K sa bawat barangay. Sa isinapubliko ring screenshot ni Leviste, makikita ang panibagong GC ng mga barangay sa buong Batangas na hindi kasama ang 84 na barangay kung saan mismong ang staff raw ni Governor Vilma ang gumawa. Nakalagay po sa kanilang group chat, ang gumawa ay staff ni Governor Vilma. Walabas po dito, talagang hindi isinama ang dalawang bayan sa programa noong Biyernes. At nais ko lang pong malaman bakit hindi sila isinama. Sa ngayon, nakatakdang magsumite ng direktang mga requirements sa Malacanang ang 84 na barangay para makakuha ng ayuda. Ngunit habang hindi pa nila ito nakukuha, nagpahayag ang kongresista na pansamantala muna nitong aabonohan ang tig 200,000 pesos sa bawat barangay na aabot sa higit 16 million pesos. Kasabay nito, hinikayat rin ng mambabatas ang Kongreso at Senado na imbestigahan ang issue sa 200,000 pesos na ayuda. At habang naghihintay ang ating mga kabarangay, pinangako ko din po sa kanila na aabonohan ko na lang po ang ayudang ito dahil nahihiya naman po ako sa kanila na may ipinangako para sa kanila, nag-expect po ang kanilang mga barangays, ayaw ko pong maapektuhan ang kanilang mga barangays. Kaya ako po ay nananawagan, Kongreso, Senado, mag-schedule po sana kayo ng pagdinig
patungkol sa diskriminasyon sa pamimigay ng ayuda para matiyak natin na hindi mauulit ang ganitong klaseng diskriminasyon sa pamimigay ng ayuda muli. Samantala, batay pa rin sa inilabas na pahayag ng provincial government ng Batangas, nasa 980 na barangay mula sa 1,078 na kabuang bilang ang nakatanggap na ng ayuda mula sa bawat bayan makikinabang program ng Pangulo. Ang natitira pa raw na barangay na hindi pa nabibigyan ay maaring hindi nakadalo sa mismong distribusyon at hindi pa nakakakumpleto ng kinakailangang mga dokumento. Binigyang diin rin ng probinsya na ang mga walang basehang alegasyon sa kanila, lalo na ang pag-uugnay nito sa politika, ay walang katotohanan. Nananatili raw na nakakasunod sa proseso at alituntunin ng opisina ni Governor Vilma Santos, base na rin sa kautusan ng Office of the President. Nanawagan din ang probinsya sa lahat ng mga kinauukulang opisyal na itigil ang pamumulitika at huwag idamay ang mga programa ng pamahalaan na para sa taong bayan. Pinananatili daw ng kanilang probinsya ang patas, mabilis, malinaw at inklusibong pagpapatupad ng mga programa sa bawat barangay. Matatandaan na sa Batangas City, unang inilunsad ni Pangulong Marcos ang Bawat Bayan Makikinabang program kung saan ang 100,000 pesos ay mapupunta para sa barangay scholars habang ang natitirang 100,000 pesos ay ilalaan sa mga proyekto ng barangay na nangangailangang iprioridad. Para sa EuroTV News, Vanessa Cleofa, sumasaludo sa bawat Pilipino.